nahawak ho sila sa leeg nitong si Tambaluslos at nitong si Saldico. Ha? Dito sa video na to mga kababayan, papakinggan ho natin ang mga paliwanag nitong si Senator Grace po kung bakit hindi na ho nila pinakialaman yung 733 million na pondo para sa Office of the Vice President na binigay nitong si Tambaluslos at nitong si Saldico dito kay VP Sara sa 2025. Pakinggan ho natin pakinggan ho natin kung ano ba ang mga punto de vista nitong si Senator Grace po diyan sa hindi pakikialam dyan sa version ng House of Representatives para sa budget ng OBP sa 2025. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numerong nakikita nyo dyan sa baba. Ayun na nga mga kababayan, no? Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magpo-focus ho tayo sa impeachment nitong si BP at itong mga punto de vista nitong si Senator Jinggoy Estrada, nitong si Senator Robin Padilla at itong mga banat na to ni Franz Castro kaugnay ho dyan sa impeachment na yan at yun ngang sagot nitong si Senator Grace po. Umpisaan na ho natin mga kababayan dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ang sabi ho nitong si Senator Jinggoy Estrada, impeachment. Ito ho kasi meron ho kasaysayan itong mga to. Kumbaga, nare-reminis ho nitong Senator Jinggoy. Diba? Nare-reminis ho nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ito ang banat nitong si Senator Jinggoy. Impeachment will only show divisiveness and distract us from the urgent and pressing issue we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principle of justice and accountability, not personal or partisan motives. Yan nga ba sinasabi natin? Kasi mga kababayan, ang pagpapalutang ng impeachment dito kay BP Sara, maliwanag pa ho sa sikat ng araw nang dahil lamang ho ay nakikita ng ating mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte, siya ho talaga yung makinang at nakikitang papalit dito kay Marcos Jr. sa 2028 national election. Kaya ho siya pinag-iinitan ng mga individual dyan sa House of Representatives na pumupustura sa pagka-presidente sa 2028 national election. Yan ho ang banat nitong si Senator Jinggoy Estrada. Diyan sa mga individual na talaga na mga mapahanggang sa ngayon talagang tinutulak ho nila ang impeachment na yan. Ito naman ho ang sagot nitong si Franz Castro kaugnay diyan sa mga nagsasalita diyan sa ano na yan. Kumbaga yung hindi ho nila gusto yung impeachment. Tayo naman ho mga kababayan, kung saan masaya tong administrasyon na to, doon ho tayo. Kung ano yung magpapasaya dito kay Bangag, doon lang ho tayo, wala ho tayong pakialam. Pagka in-impeach nila itong si BP Sara, maghahalo ho balat si Tinalupan. Baka hindi na ho umabot ng 2028 to magbigla ho tayo magkaroon ng bagong presidente. Ganun lang naman ho kadali yan. Ang banat ho nitong si Senator Robin Padilla, dito kay Franz Castro, ito ho mga kababayan. Ito ho mga kababayan, napakarami pong problema ng taong bayan, lalo na ang mga binagyo. Hindi pa po sila nakaka-recover. Ang lahat ng ating saklolo ay relief lang, band-aid po. Yun o ang ibig sabihin ng Pangulo na hindi importante ang impeachment. Ito ang banat nitong si Senator Robin dito kay Franz Castro. Ipagpaliban niyo po muna ang inyong maduming politika. Nagsalita na po ang ombudsman, walang pwedeng ikaso. Yun ho ang banat nitong si Senator Robin dito kay Franz Castro. Kasi ayaw pa ho talaga nilang tantanan itong si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga pronouncement nitong si Marcos Jr. Pero ano lang naman ho yun, maniobra lang ho yun. Diversionary tactics lang ho yun nitong si Marcos Jr. para malihis yung atensyon ng ating mga kababayan doon sa lumalaking pagkilos na nangyayari sa EDSA noong mga oras na yon. Ito ho mga kababayan, ang sabi nitong si Franz Castro, resolve ang Makabayan Bloc sa Kongreso na mag-endorse ng any impeachment complaint na manggagaling sa ating mga people's organization. Medyo nakakadismaya nga lang dahil nagpapahayag ng ganito si President Marcos. Is he trying to influence yung aksyon ng mga kongresista? Wala namang ganoon kayo naman.
Ang pa-plastic nyo talaga dyan sa Makabayan Black, hindi naman halata na lahat ng galaw nyo dyan, kumpas ng Malacanang, anak ng toko. Non-compromising itong issue ng accountability, itong issue ng grave threat, itong issue ng betrayer of public trust. Isamba nyo. Wala naman ng problema sa sambayan ng Pilipino yan Kung talagang non-compromising yan, wala namang problema, Franz Castro. By all means, bukas ng umaga, Lunes, isampa nyo na yung impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Para magkaalaman na para matapos na ito once and for all, di ba? Malay natin, bago matapos tong linggo na to, presidente na tong si VP Sara, hindi natin alam. May reserve nga yan, di ba? Biglang pumlakda itong si Marcos Jr., meron na tayong bagong presidente. Ngayon naman mga kababayan, magtungo na tayo dito kay Senador Grace po. Pakinggan natin ang kanyang mga palusot, kaugnay doon sa hindi pakikialam ng Senado doon sa 733 million na binigay na pondo ni Tambaluslos at nitong si Saldico dito kay Vice President Sara Duterte. Wala pala kayong mga yagba dyan Di ba? Wala pala kayo. Senator Robin, ilan lang ba naman sila dyan, di ba? Talagang sila, Senator Bato, gusto nila. Nagpahayag sila. Yun, mga may yagba yung mga yun. Kahit alam natin na yung mga naghaharing uri dyan sa Malacanang at House of Representatives, sa kanila yung kumpas na 733 million, nagpahayag pa rin sila ng kagustuhan na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Ang problema itong mga senador na kagaya nitong si Grace po, ngayon din tayo nagtataka kung bakit hindi naging presidente yung ali na yan. Bago natin umpisahan, pabilisin natin ang pag-ikot ng mga numero na yan na nasa inyong screen. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan natin to, Senator Grace po. Pasok! Natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ng OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila. Meron doon medical assistance, burial assistance, libreng sakay. Sila mismo ang naglagay kung saan nila gustong pondohan doon sa 600 million. Hindi nila nilagyan yung medical assistance at yung burial assistance kasi kulang daw para sa kanila. Pero actually, meron silang 600 million for that. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig ng committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown at justification bakit tataasan. So, hindi pa ito end of the line for the OVP budget. Malay na mga kababayan, yung unang pagpunta dyan, itong si Vice President Sara Duterte, prinisinta niya lahat ng proyekto ng OVP. Kung maalala nyo yun, nung nagsagutan sila nitong si Risa Hontiveros, magtaas ng kamay yung mga nakaalala nun, magtaas ng kamay. Di ba nagkasagutan sila? Yung, nakalimutan natin, anong banat nitong si VP Sara kay Risa Hontiveros nun. Nagkasagutan sila, linatag ni VP lahat ng programa ng Office of the Vice President sa 2025. Kaya yun ang pondo, mahigit 2 billion dapat ang pondo. Ngayon, tinapyas dyan sa House of Representatives. At doon din sa House of Representatives, prenisenta din nitong si VP Sara yung mga programa na paglalaanan doon sa 2 billion. Ngayon, huwag niyo sasabihin sa amin na nandiyan pa naman yung ibang mga programa ng Office of the Vice President. Kinompute na ng mga staff nitong si Saldico up to the last centavo. Yung sweldo ng mga tauhan ni VP at yun lang ang binigay nila. 733 million. Ikaw naman, Senator Grace po, naglulukuhan naman tayo dito. Huwag naman ganun. Natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request and written letter na nagsasabi. Binibigay niya na nga sa inyo.
Huwag mo nang hintayin yung written and formal request, Senator Grace po. Di ba linatag niya yung programa. Linatag niya kung paano popondohan, kung magkano ang kailangan. Actually, ang nagbigay ho pala nun, DBM Di ba? Sila yung inaprubahan ng DBM, yun ang budget ng Office of the Vice President. Yung tinanggap yun ng OBP. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Grace po, ihintayin daw yung formal request. Hindi na nga mangyayari yun. Hindi gagawin ni VP yun. Yung magluluhod siya para lamang sa pondo, di ba? Yun ho kasi ang gustong makita nitong mga congressman na to at senador. Manghihingi ka rin pala. Angas-angas ka pa, dal-dal ka pa, pupunta-punta ka rin pala para manghingi. Akala mo naman, pera nila yung mga Sabing gusto nila, kasi kailangan talaga nila itong mga programang ito. Subalit sinigurado natin na meron silang kakayanan na gawin pa rin ang kanilang mandato. Tandaan natin na hindi naman nakatali lamang sa budget ang pagiging epektibo sa iyong pamamalakad. Doon pa lang ho, planchado na, kumbaga, napag-usapan na, bago BICAM, nag-meeting na sila. Senator Grace mo naman, bago pala BICAM, nag-meeting na ba kayo? Kasi yung mga litanya dito, kumbaga, magkalinya nitong mga congressman dyan sa hindi naman kailangan ng pondo para Nasa tulungan rin yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga, pag sinasabi natin redundancy, halimbawa, yung mga assistance for indigents, yan talaga ay responsibilidad ng DSWD. Bakit natin tinitignan na hindi nagkakadoble? Kasi yung infrastructure niyan, halimbawa, yung pagdidistribute. Kakadiri ka, madam, makakadiri. Kakadiri itong si Grace. Magiging tuta ka lang pala ni Marcos, anak ng toko. Akala ko ba naman meron kang matapang ka Magiging pagka pala nahawakan ka sa liig ni Tambaloslos, di ka na makakapalag. Yung mga opisina sa iba't ibang lugar ng DSWD, naabot na yung ating mga kababayan dun sa mga lugar na yon. Kaya, nakita rin natin na dapat kung meron isang mandato, hindi nagkakapatong-patong o nagdodoble. Ngayon, ganito. O kung hindi pala nagdodoble, tanggalin na natin yung AX, tanggalin na natin yung tupad. Yung ho kasing tupad, yung paglilinis-linis nila sa mga stero, yung mga kanal-kanal, meron hong budget yung DPWH sa paglilinis ng mga kanal-kanal, ha? Ngayon, pinapatrabaho nila dito sa mga kababayan natin na to na binibigyan nila ng pera dyan sa tupad na yan, meron hong pondong nakalaan para linisin yung mga kanal na yon, mga buwisit kayo. Anong nagkakapatong-patong? Baka nininenok nga yung pondo sa paglilinis ng mga stero at mga mga karsa-karsada O saan napupunta yung pondo na yon? Di ba pinapalinis yun sa mga kababayan natin sa tupad-tupad, yung pawalis-walis ng 3 minutes, tapos pipicture-picture, tapos meron na 5,000, ganon? Anak ng toko, lokohan na, ito harapang panluloko sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong dito, ganun yun lang ho ba tatanggapin itong mga ganitong banat nitong mga politiko na to? Kesyo redundant daw yung mga ayuda-ayuda na yan. Ano redundant? Pati nga trabaho ng DPWH, pinatrabaho nyo sa mga ordinaryong Pilipino, tapos bibigyan nyo sila ng pera. Saan napunta yung pondo para doon sa trabaho na yun? Yung ibang concerns ng mga kasamahan natin sa Senado, sinasabi, paano tayo were elected officials. Nilalapitan tayo ng ating mga kababayan, humihingi ng panglibing o kaya panggamot. Tumutulong tayo, meron tayong kapasidad na gawin yon. Meron tayong kapasidad dito din sa Senado na may kaukulang resibo o pirma na talagang nagpunta sa ospital. Ang OVP, dun sa aming nakikita, dun sa 600 million, grabe naman tong si... pwede pa rin silang kumuha doon. Ngayon, kung kulang yon, pwedeng mapunuan ng DSWD, ng AIX, ng TUPAD. Hindi naman sila bawal kumuha ron. In fact, dapat nga tulungan. Natawa kapal ng mukha nitong si Grace po. Parang hindi naman ikaw yung chairperson nung pinaliwanag ni VP Sara na yung mga rene-recommenda niya sa DSWD bumabalik sa opisina niya. Ano na ho yan harapang kasinungalingan na yan. Senator Grace po, sa totoo lang ha, napakasinungaling nyo ho. Sa totoo lang.
Sinabi na ni VP, yung mga rinirekomenda niya sa DSWD, bumabalik. Hindi ini-entertain ng DSWD dahil masyado silang politika diyan sa DSWD. Tanungin mo si Senator Amy Marcos, alam niya yan. Nagreklamo, di ba, yung i-release na lang yung tupad, yung AX, kung ano man yung programa na yun. Pinigilan pa dahil makakalaban ng isang congressman ng pagka-mayor dyan sa isang lugar sa Visayas. Pinigilan, di ba? Hindi ka, Visayas o Mindanao. Basta nasama sa hearing yun, napanood nyo ho yun sigurado. Tanungin mo si Senator Amy, ano ba ang dahilan kung bakit gumawa ng mga ganyang klaseng programa ang Office of the Vice President? Anak ng to, kaliluloko yung taong bayan eh. Man sila para mas maabot pa ang mas marami nating mga kababayan. Ma'am, walang kinalaman yung mga naging attitude niya, mga statements niya the past week, especially no weekend. Grabe naman tong media na to. Attitude. Ikaw ba naman ang dinudurog sa nakalipas na 2 taon, sasabihan mo siya ng attitude? Isang beses sila nagsalita ang attitude na kagad. Walang hupay siyang dinudurog sa mainstream media at social media. Sumagot lang siya ng isang beses, attitude na kagad. Anak ng... Sa naging desisyon po ng mga senador. Well, kung naalala ninyo, doon sa ating committee report, hindi pa nangyayari yung malaking kaganapan nitong mga nakaraang araw. Yun na talaga yung committee report ko. Kasi nga, wala namang formal request na taasan at hindi walang formal request. Alam nyo na kailangan ng OVP yun. Pero hindi nyo lang makana itong si Tambaluslos, hindi nyo lang siya kayang kanain. dun sa nakita ko, yung social economic projects ay pwede pa rin nilang gawin. Okay, ngayon, kung kulang yon, hinihintay namin sa kanila yung formal request. Wala naman, siguro marami na silang mga napapagdaanan or hindi nila nasumite ng formally or informally sa amin. Marahil nabanggit nila sa inyo, pero sa amin, kailangan official. Ngayon, nung nagkaroon kami nga ng pagpupulong, remember, we're governed by rules, procedure, and tradition. So, doon sa aming pagpupulong, nag-caucus yung mga senador at na-explica ko sa kanila. Ito, pwede nilang gamitin para dito. Ngayon, kung kulang, kailangan ma-justify na hindi ito doble sa ibang mga programa. As I said, Wag na natin palakin tong issue na to. Tapusin nyo na ho, pirmahan na. Wag nyo na, kung yung nagpapatagal lang dyan sa budget na yan, yung Office of the Vice President, tigil-tigilan nyo ho yan. Tigil-tigilan nyo yan, Senator Grace po. Di natin malaman, baka talagang ginawa niya para makapagpabida lang kayo dyan sa, ano na yan, dyan sa press con na yan. Napakalinaw na kailangan ng OVP ng budget na yan. Anong ginawa nyo? Dahil walang request, binibigay na nga ho sa inyo. Ilinatang niya ang programa. Ano pa ba kailangan yung request? Anak ng toko, naglatag na siya ng mga programa ng Office of the Vice President. Ano pang request na kailangan nyo? when deciding the budget, it's always a duty and a privilege to do or to allocate the very limited resources of our country. So, Very limited resources. Isang pamimigay ng ayuda, 3 billion, very limited resources. Sigurado ka, madam? Okay ka lang ba, madam? Very limited resources, kaliwat kanan na akap ayuda yung pinamimigay ni Tambaluslos. Madam, ayusin nun natin. Naku, masusoplak na naman kayo sa social media niyan. Hanggain din natin yan sa mga tunay na pangangailangan natin pagdating sa kalusugan, edukasyon, at seguridad. Diba? Bilang sa dapat ma-justify ng OVP, yung kiniklaim nila na may about 200 na mga empleyado mawawalan daw ng trabaho. Ang mga yun kasi ganito, pag nagkakaroon ng mga satellite offices, yun nga, pag wala ka talagang infrastructure, katulad ng DSWD, kukuha ka ng mga job orders, kukuha ka ng mga temporary workers. Now, we're trying to veer away from that, in fact. That's why, yung mga plantilla naman nila, pati ang Senado, ano na ho, kumbaga, nakachaching na sila, kaya ganyan na sila magsalita dito kay Vice President Sara Duterte. No, sana pero wag na lang ho kayo maging Vice President dahil baka maging perwisyo lang ho kayo sa bayan ng Pilipino. Diyan na lang ho kayo sa Senado. Diyan pa nga lang sa Senado, wala kang pakinabang sa inyo. Pa rin. Remember, we are looking at the mandate and the office, not the personality. Okay? Tapos ang isa pa, Not the personality. Ano ba mandato ng Vice President?
Oh, ano bang mandato nyo dyan sa Senado? Ano bang mandato ng mga crocodile? Sinong nakaisip ng AKAP? Trabaho ba ng House of Representatives na gumawa ng programa para makapamigay ng pera? Anak ng tokwa, tigilan nung natin yung mga ganyang klaseng litanya. Nakakabubuho yan, Senator Grace po. Also have to look at the competence, the output. Kaya nga tinitignan natin palagi ang utilization and disbursement rate. 'Di ba? And effectivity. Kasi ba't mo naman, hindi naman sir. pwedeng, hindi ko lang trip yan. Hindi ko trip yung namumuno dyan. So, out, 'di ba? At hindi namin din trabaho, halimbawa kung appointed, na basta-basta magdesisyon tungkol sa kanilang pamumuno. Hindi sa amin yan. Sa executive yan yung mga appointee na yan. So, tinitignan lang namin talaga yung output at kung sapat o kulang para magawa nila yung kanilang trabaho. Ma'am, bakit yung deliberations nangyari sa caucus, hindi sa floor? Bakit hindi open yung debate sa amendments? Well, kasi ganyan naman talaga, 'di ba? Marami naman tayong mga pinag-uusapan na mabuti na rin na lahat bukas din sa kanilang mga, minsan kasi yung iba sa atin hindi na naman nila gustong ihayag talaga lahat na hindi naman namin napapag-usapan ng maayos. So, pagdating doon, lahat ng aking mga kasamahan, libre naman silang magsabi kung anong nasa sa loobin nila. In fact, to be honest with all of you, may mga nandoon, at alam naman ninyo kung sino, ang talaga nagsasabing, itaas natin yung budget ng OVP para maiba lang tayo. No? Maiba lang tayo sa version ng House. Sabi ko, marami tayong Hindi ako naniniwala doon kasi sinungalingan na naman yun. Itaas lang natin. Sino magsasabi nun? Si Senator Bato de la Rosa? Si Senator Robin Padilla? Si Senator Christopher Bongo? Itaas lang natin para maiba lang tayo sa version ng House of Representatives. Huwag mo kami loko, Senator. Anak ng tokwa. Pati ngayon yung mga kaalyado, yung mga kilalang kaalyado ni VP dyan sa Senado. Ang balita mo pala natin, wala na hong nangyaring pag-uusap. Mabilisan na lang daw ho, sabi nitong si Senator Amy Marcos, di ba? Ang gustong mangyari, dapat sakto yung version ng House at version ng Senado, kaya minadali ho talaga. Wala hong nangyaring pag-uusap, wag ho kayong kapareho at marami rin tayong pinagkaiba sa House. Hindi tayo magiging iba lang sa House just for the sake of being different. Okay? As the chairman and also as the the chairman that deliberated on the budget of the OVP, nakita ko na merong pang socio-economic program. So pinakita ko, eto, kung gusto pa nila ng para sa panglibing o para sa education support, ganyan, pwede nilang kunin dito. Ngayon, sa BICAM, pwede natin tanungin yung counterpart natin, anong justification ninyo. And even at the point from now until then, kung makakuha tayo, halimbawa ng formal request na hindi namin magagawa ito dahil kulang sa ganyan, tignan natin, banggain natin sa functions ng ng DSWD, ng Hindi ho talaga bibigyan. Hindi ho talaga bibigyan ng sapat na budget para makapagtrabaho ng maayos itong si Vice President Sara Duterte. Wala ko tayong magagawa. Panahon nila siguro maganda bigayan ngayong mga panahon na to, kaya ganito si Senator Grace po. DOH, ng Bigayan ng pagmamahal, kayo naman mahal na mahal siya dyan sa Baka itong si Tamba nung nagkita sila, nagbeso-beso sila. Nag-appear naman sila nitong si Saldi ko. Maganda ang bigayan ng pagmamahal. Kung talagang walang mga programang ganon. Pero sa nakikita ko nga, so syempre, nandun na rin yung bugso ng emosyon, di ba? Gusto natin maayos ang proceedings. So katulad din ninyo, nag-uusap-usap muna kayo, ano ba mga itatanong natin sa ating press con? O pagdating doon, sige, game. Ganyan. Hindi naman sa mga kailangan kaya nga pagdating doon sa lahat ng mga bumoto, kahit na nga yung minorya, 'di ba? Kahit na nga si Senator Risa, first time lang ata bumoto for the budget, approval, 'di ba? Kahit na si Senator Bato, 'di ba? Humarap pa doon para sabihin niya, 'di ba? Para masigurong mabilang ang boto niya. So, yun naman yung sa amin na palagi, we reach across the aisle
And we understand and we realize that there are different opinions. But we also want to put our best foot forward. When we already present something, we want to make sure that we have the consensus of our colleagues para kung meron ng kailangan ibahin o palitan man dyan, ay nagkakaintindihan kaming lahat. Kanina Senator Bato conceded na kung hindi niya na-adjust dito sa caucus, what more sa BICAM? Dahil may mga congressmen na wala talagang maidadagdag pa doon sa OVP budget. Wala na. Well, alam mo, unang-una, yan si Senator Bato can be as vocal as he wants. And if he has good reason to justify the increase, pwede naman yon. Pero ang para sa akin nga, siguro request and to make sure na hindi redundant. Yun lang naman eh. At na hindi maaape ang ahensya o ng departamento dahil magagawa pa rin nila ang kanilang programa. Ang sinasabi ko nga, they're capacitated with the budget that was given then. Remember, historically, yung budget ng OVP, about that range. Okay? Tumaas lang talaga nung 2023 by leaps and bounds. Hindi natin alam kung bakit. But that's why we always have a budget yearly. Hindi nyo alam kung bakit. Ako na magsasabi kasi itong si VP nagtatrabaho. Hindi niya gusto, hindi niya feel yung tumatanggap siya ng sweldo tapos nakatenga lang siya sa opisina. Hindi ko niya kaya yun. Hindi ko niya kaya yung ginagawa ng ibang mga senador. Pagkausaping budget at pagkausaping lobbying, doon lang sila talagang alisto. No? Hindi ganun si VP, kailangan nagtatrabaho siya. Yun ho ang kaibahan ninyo, Senator Grace po, dito kay Vice President Sara Duterte. Because we have to evaluate. Is it really the right figure that we have given them in the past? What have they done with it? And there are certain programs, for example, that are still under COA scrutiny. May kinalaman pa, like Grabe, lakas si Tamba. leaps and bounds. Ramdam ko ho itong si Tamba hanggang sa Senado. Lakas si Tamba, grabe. Kaya niyang impluensyahan pati mga senador. Ganun ho sila kalakas dyan sa House of Representatives. Ano kayang napagkasunduan? Buti ganito yung naging tono nitong si Senator Grace po. Kung kaugnay dyan sa budget na yan itong si Vice President. Grabe, no, ibang klase. Yung increase last year. So may kinalaman ba yung politics? Dahil nga, syempre noon ay close pa yung unit team. So, what's that way? Well, hindi ako finance chair noon eh. Wala rin ako sa BICAM. So, tanongin niyo sila. Kasi that's more, that has nothing much to do with the numbers but their decision-making process. Ma'am, yung AKAP, iminerge ba lang sa AIX at magiging contentious issues dito pagdating sa BICAM dahil para sabi ni Speaker Romualdez, make sure na may babalik yung AKAP? Well, alam mo, kaya rin naman namin, through the Vice Chair Finance, Senator Amy, ang ginawa dun sa AKAP, okay, kasi nga hindi namin masyadong maintindihan yon. So magandang pagdating sa BICAM ay malinawan, mabuti ng House, bakit importante ito at hindi ito umuulit lang sa isang proyekto ng gobyerno o isang programa. Ganito yon. So yung AKAP, imbis na naging AKAP dito sa Senado, naging additional pondo para sa senior citizens retirement pension, naging additional pondo sa Kalahi SIDS kung saan merong college assistance, merong child care assistance, naging additional pondo para sa livelihood programs. Pinamigay din ho bilang ayuda pero hindi si BP ang mamimigay. Dapat administrasyon ibangat ang mamimigay. Farmers and fisher folk. So meron pinaglipatan rin na nandun na naka-embed na social program. Kasi ito in broad understanding of what AKAP is, it's supposed to be assistance for the effects of inflation. Wow! Whereas AIX is really specific for indigent. Ngayon, naiintindihan na ho nila ngayon yung AKAP. Baka bukas makalawa, mamigay ka na rin yan ng AKAP, madam. Tapos kasabay mo itong si Tambaluslos.
Tapos ipakilala mo siya, ang pinakamagaling ha, pinakamahusay ha, nagmamahal sa Pilipinas. Okay, ngayon, sino bang hindi apektado sa inflation? Lahat tayo, di ba? So we have to be a little bit more particular about how this will be distributed. Who are the recipients of AKAP? What are the criterias for it? So, hindi naman natin sinasabing wag na, no? Pero tandaan natin, ang AKAP, we just restored it to the NEP, which is walang AKAP. And remember, the NEP is the DBMs in collaboration with the executives. So, this is the President's budget. Diba? We can probably move things around, but at the end of the day, the NEP was the basis of what the Senate saw na walang AKAP. So now, silang naglagay noon ng House, we'll ask them, open BICAM. Bakit? Naging factor po ba yung issue over AKAP previously kasi yung pinagsususpetsahan na ginamit for PI campaign, yung AKAP? I think yung dun sa PI campaign, aside from may mga question nga doon kasi again, during the past budget deliberations, wala kasi yon, hindi namin nakita. Buti na lang, hindi nga ako nakapirma nun eh. Pero may mga nakapirma na nagulat na lang na nandun pala yon. So, I think to be fair to both houses, if there's a program that will really be for the benefit of our countrymen, we should mutually support it. But I think with an understanding of how it will actually help. So, hindi naman natin sinasabi na hindi marerestore ito, pero gusto lang namin malaman na ito ba talaga ay justified at hindi lang umuulit sa isang programa at ito ba talaga ay Hindi pa ho ba halata na yung AKAP na yan redundant lang sa mga programa ng DSWD? Redundant lang sa mga proyekto ng sa mga programa ng DOLE, hindi ho ba yan redundant? Pare-pares lang. Ano ho bang pagkakaiba ng AX, tupad, AX, tupad, meron pa ho eh. Ano pa yung isa? Basta, ano ho pagkakaiba ng mga yan? Wala ho silang pagkakaiba, puro ayuda ho yan. Iniba-iba lang yung pangalan, pero puro ayuda ho yung mga yan. magiging beneficial. At ang mga nakakatanggap ho dyan, siyempre mahihirap. Lahat ho ng mga programa na yan, ang mga benepisyaryo, mga mahihirap. No, pero iniba-iba lang ho nila pangalan, pero ayuda lang ho yan. Lahat ng mga yan, ayuda lang. At yung AKAP na yan, ayuda pa rin. Ngayon, itong si Senator, yung kay VP Sara, rinule out ho nila kagad na redundant. Pero yung AKAP, di ho nila rule out kasi kay Tambaluslos. Sa mga nangangailangan talaga. Kasi nga, very generalized yung to help with inflation. Kasi pwede naman mayaman pero apektado ng inflation, di ba? So, yun lang naman. Bukas naman tayo sa kanilang rason. The final Senate version, is there a provision allowing the national government to sweep GOCC funds? Sorry ha, I think nauna kasi siyang magtanong sa'yo. So, hindi ko lang, I just wanted you to finish, but I'll get back to you. Yes, ma'am. Hello. Hi, ma'am. Ma'am, if ever po na i-push ng House na ibalik yung AKAP budget, saan niyo po nakikita na kukuhain ito since we already moved around the 39 billion? Yun yung magiging diskusyon, di ba? Na kailangan, siguro yung mga ibang advocacy projects namin, kung masasabi ng House na hindi mapupuluan rin ito ng AKAP. Okay. So, ayoko silang pangunahan, pero ganun talaga pagdating sa BICAM. Kung hindi mo pwedeng taasan, kung ano man yung 6.352, tama ba? O, na trillion budget. Hindi mo pwedeng taasan yon. You can only move things around but you can never change it. So, siguradong may babawasan. So, tingnan na lang natin kung saan. Basta, we stand by our committee report. Di ba? Gusto mo nang ipaya? Parang AKAP. Balik ko lang po sa OVP budget, ma'am. Para sa transparency, pwede bang malaman sino-sinong senators yung nag-insist na dagdagan ng budget? At nagkatotohan po ba? Basta we had a mutual agreement that
I was already going to present the findings, the committee report, and we're going to vote on it, di ba, on second and third reading. So pagkatapos ko present ang argument, may mga nag-object, may mga nag-suggest, but at the end of the day, we all agreed, or the majority of us agreed and voted on it. So I think the best is really to ask them one-on-one what probably their reservations or support was for it. But this is the Senate's version right now. And we agreed. We had a consensus. So, nagbotohan, ma'am, sa... Walang botohan. Parang, ano lang, wag na tayong, anong opinion mo, ganyan. And then in the end, parang, okay na. Hindi Okay. ganito, okay na ba yan? Magiging masaya na ba ho tayo lahat dyan? Para sa mga re-electionists, okay na yan, okay na tayo dyan. Okay na, pagka nag-okay na. Ganun lang naman ho yan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Senator Grace, ikaw, ibang klase ka. Yung mga umabot sa bahagi ng video natin na to, kung di pa ho kayo nakapindot, pindutin nyo na po yan. Mabilis lang yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas.